Alhamdulillahilladzi hadana li hadaddin wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lahat ng papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na aking sasambahin maliban kay Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ang panghuling sugod propeta na ipinadala, hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala upang habag sa sanlibutan, mapatao, mapaingkanto at mapahayop man. Si Propeta Muhammad, sumakanya nawang kapayapaan, ay nagsabi habang siya ay nagkhutbah, nagsermon sa Hujjatul Wada', sabi niya, Ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum, o kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, sa Hujjatul Wada', sa last na kanyang sermon sa lugar ng Makkah. Matakot kayo kay Allah. Magdasal kayo ng 5 beses sa isang araw. At mag-ayuno kayo sa buwan ng Ramadan. At ibigay ninyo ang zakat ng inyong mga kayamanan, mula sa inyong mga kayamanan. At sundin ninyo ang inyong mga leader, at kayo ay makakapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, kabilang sa mga dahilan upang ang isang alipin ni Allah ay makakapasok sa paraiso ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Tunay man na ang ating pagiging Muslim ay hindi magiging kumpleto kapag hindi natin itinayo, isinagawa ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, kapag tayo ay nasa mabuting kalagayan, mabuting pangangatawan. Mga kapatid sa Islam, ang paksa po ng ibibigay ko po sa inyo ay ang mga maling nagagawa ng mga nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, araw man at gabi, sa pag-iftar man nila at sa pagkain ng sahur sa madaling araw. Unang mga mali na nagagawa natin sa buwan ng Ramadan, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, tunay na naobliga sa inyo ang pag-aayuno katulad ng pagkaobliga sa mga naunang tao sa inyo, upang kayo ay magkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang tanong, kung ang pag-aayuno ba na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala dito na inobliga sa atin ay yung literal lamang na ibig sabihin. Marami kasing mga tao, kapag nag-ayuno, wala siyang ibang inisip. Ang pinag-aayunuhan lamang niya ang pagkain, ang pag-inom sa araw, pakikipagtalik sa asawa. Yan lang ang alam niya at nasa isipan niya. Pero ang pag-aayuno ng kanyang puso, ng kanyang dila, mula sa mga gawaing masasama, pananalita, mula sa mga panlilibak, mula sa mga lahat ng uring mga masasamang gawain, ay hindi niya ito napag-ayunuhan. Hindi niya pinigil ang kanyang sarili, ang kanyang dila, ang kanyang mata sa paggawa ng kasamaan. Ibig sabihin, kung nag-ayuno man ang iyong tiyan mula sa pagkain at pag-inom, at ang pribadong parte ng iyong katawan ay nag-ayuno man mula sa pagkipagtalik sa iyong asawa,
ngunit hindi mo naman napag-ayuno o kaya pinigil ang iyong dila sa pananalita ng masama, ano pang dahilan kung bakit o ano pang dahilan bakit natin iiwan ang pag-inom at pagkain sa buwan ng Ramadan pag hindi natin iiwan ang pananalita ng masama? Anong sinabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan? Man lam yada qawla zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amu wa syarabu. Sino man ang hindi iiwan ang pananalita ng masama at ang paggawa nito ay hindi na importante para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, na iiwan pa niya ang pag-inom at ang pagkain. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag nag-ayuno man ang ating tiyan, ang ating pribadong parte ng katawan, kinakailangan din ang pinaka-importante doon. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafidha baina fakkaihi wa baina fakhdaihi adman lahul jannah, o kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sino man ang ingatan niya ang pagitan ng kanyang bunganga, ibig sabihin ang dila, at ingatan niya ang pagitan ng kanyang fakdain, hita, dalawang hita, iingatan niya ito, igagarantiya sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paraiso, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Pangalawa, patungkol sa pagkain ng iftar. Pangalawang mali na nagagawa natin patungkol sa pagkain ng iftar, minsan napapabayaan natin o kaya hindi natin napapansin na ang ibang nag-aayuno, pinapatapos muna nila ang muazzin, nagtatawag ng dasal bago sila magkakain ng iftar. Mali po ito, mga kapatid. Anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi kayo mawawala o kayo'y maaalis sa kabutihan hanggat kayo'y nagmamadali sa pagkain ng iftar. Ibig sabihin ng nagmamadali, saan? Pag-adhan, pagsabi ng muazzin ng Allahu Akbar, agad kang kumuha ng isang butil ng tamar o kaya isang baso ng tubig at i-break mo kaagad ang iyong pastel. Okay? Pag-aayuno. I-break mo kaagad. Huwag mong hintayin matapos ang muazzin. Huwag mong hintayin matapos ang muazzin. Although, nandun pa rin yung kapag nagsabi ang muazzin ng Allahu Akbar, sunna pa rin sa atin ng sasabihin natin kung ano ang sinabi ng nag-aazan. Okay? Pangatlo, na nagagawa ng mga maling nagagawa nating mga nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Patungkol sa sahur. Patungkol sa sahur, napakaraming mga kapatid na hindi sila natutulog sa gabi. Bakit? Inaabangan nila ang pagsahur. Okay? Masya Allah. Hindi sila natutulog sa gabi kasi ayaw nilang hindi sila makakain ng sahur. Ang problema, pagkatapos nilang kumain ng sahur, natutulog na sila. Kapag natulog sila, hindi na sila makakapagdasal ng fajr. Which is sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magdasal ng fajr kasama ang jamaah, sino man ang magdasal ng fajr kasama ang jamaah, siya ay nasa pag-iingat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iingatan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala hanggang lulubog ang araw. Hanggang lulubog ang araw. Mga mali nating nagagawa ito, mga kapatid sa Islam. Hindi tayo natutulog. Bakit? Inaabangan natin ang pagkain ng sahur. Pagkatapos natin kumain ng sahur, sumandal tayo ng kunti sa ating higaan, hindi natin nalaman, hindi natin napansin, tayo ay nakatulog. At ang salatul fajr nawala. Salatul fajr nawala. Ang rakaatain
ng Salatul Fajr, bago ang Salatul Fajr, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raka'atainil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Ang dalawang raka'a, unit ng dasal bago ang Fajr, ang dasal ng Fajr ay pinakamainam pa sa mundo at anuman ang laman ng mundo. O kamakala sallallahu alaihi wasallam. Ang iba pagdating sa sahur, dahilan kung bakit sila hindi nakakapagdasal ng Fajr, kasi dinadamihan nila ang pagkain. Lalong-lalo na ngayon sa mga bagong mag-aayuno pa lamang. Ang pagkakaakala nila, dadamihan ko ang pagkain ngayon kasi mamaya wala na, di na ako kakain. Ang problema, kapag punong-puno ang tiyan, alam natin pag punong-puno ang ating tiyan, mabigat at napakasarap itulog. Di ba? Napakasarap itulog. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pagkain ay mayroong tinatawag na limitasyon. Hindi mo na kaya, sige pa. Bakit? Kasi mamaya wala ng pagkain. Hindi ganoon mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito yung mga mali na ating nagagawa pagdating sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Panglima na mga mali. Pagdating sa araw ng pag-aayuno, ang ginagawa natin ay natutulog. Gigising lamang tayo kapag dasal, alhamdulillah. O kaya gigising lamang tayo kapag palubog na ang araw. Anong nawala sa atin? Anong napabayaan natin? Ang buwan ng Ramadan ay ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala upang bonus para sa atin. Lahat tayo gustong-gusto ng bonus, lalong-lalo na pagdating sa sahod. Lahat tayo gustong-gusto ng bonus. O bonus, pag hindi ka nabigyan, magagalit ka. Paano na kaya ang buwan ng Ramadan? Sa loob ng isang taon, ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang buwan ng Ramadan upang bonus sa atin. Upang tayo makagawa ng maliit na pagsamba, ngunit ang kanyang katumbas ay napakalaking gantimpala. So, ang buwan ng Ramadan ay hindi buwan ng pagtulog. Ang iba, inuubos nila ang oras nila sa loob ng sinihan. Inuubos nila ang oras nila kaharap ang computer. Inuubos nila ang oras nila sa pakikinig ng musika. Bakit? Upang sabi nila, hindi namin maramdaman ang gutom at uhaw. Bagkus mali mga kapatid. Bakit? Kinakailangan natin na pag-igian ang ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Dito pumapasok po ang tinatawag na al-ihsan. Kasi kapag ikaw ay isang Muslim lamang, ikaw ay isang mu'min lamang, mananampalataya, Muslim ka, mananampalataya ka kay Allah, pero wala kang ihsan. Tinanong si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan ni Jibril, ano ang ihsan? Sabi ni Propeta Muhammad, ang ihsan ang sambahin mo si Allah katulad ng nakikita mo siya. Kung hindi, alalahanin mo na si Allah ay palaging nakakakita sa iyo. So ibig sabihin, mag-ayuno po tayo ng katulad ng binabantayan tayo ni Allah. Example, nagtatrabaho ka, nakatayo sa harapan mo ang iyong kafil, budir, ay talagang aayusin mo ang trabaho mo. Paano na kaya sa pagsamba na si Allah subhanahu wa ta'ala ay palaging nakamasid, batid ka niya? Kaya naman, igian natin, hindi pa kitang tao, hindi pa kita, o kaya hindi para malaman ng ninuman, kundi para kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-ayuno ito. So mga kapatid sa Islam, nais po natin
na lilipas ang buwan ng Ramadan na ito na tayo ay tinatawag na nakakuha ng napakalaking kabutihan. Nais po natin na lilipas sa atin ng buwan na ito na tayo ay hindi kabilang sa mga talunan. Maraming mga tao na sa simula lamang ng Ramadan sila masigasig. Maraming mga tao sa simula lamang masigasig. Kaya naman ang pang-anim sa mga mali na nagagawa natin, sa simula lamang tayo masigasig, pagdating sa katapusan, kalagitnaan katapusan, wala na. Anong sinabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan? Man tasawa yawmahu fahuwa maghbun. Sino man ang magkapariho ang kanyang dalawang araw, ay siya ay kabilang sa mga talunan. Example, araw na ito ang nabasa mo ay alif lam mim lang. Kinabukasan alif lam mim lang din. Ibig sabihin, hindi ka nagkaroon ng maraming gantimpala. Kabilang ka pa rin sa talunan. So pag-anim na mga mali na ating nagagawa, yung sa simula lamang tayo malakas, masigasig. Pagdating sa kalagitnaan, wala na. Ang hindi natin alam na sa kalagitnaan at sa katapusan ng Ramadan, si Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan ay mas hinihigpitan niya ang kanyang sinturon at ginigising niya ang kanyang pamilya. Bakit? Dahil sa mga kabutihang mayroon dito. Dahil sa mga kabutihang mayroon dito. Kaya, kasi ang kalagitnaan ng buwan ng Ramadan ay magfira. At ang panghuli, ang katapusan niya ay itkun minan nar. Katulad ng nabanggit ng mga unang mga lecture natin. Okay? So, ganun mga kapatid sa Islam. Sisikapin po natin na lilipas ang Ramadan na ito na mapabilang tayo sa sinabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, na mapapasok tayo sa paraiso, na ang paraisong ito ay walang ibang makapasok maliban ang mga tao nag-aayuno kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin na ang pag-aayuno ay espesyal na uri ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil walang sino man na nakaalam kapag ikaw ay nag-aayuno. Wala. Hindi ito katulad ng pagdarasal, na kapag pumasok ka ng masjid, nalaman nila na ikaw ay nagdarasal. Ang pag-aayuno ay hindi. Kung hindi ka kumain, hindi ka kumakain, hindi ka umiinom, hindi ibig sabihin na ikaw ay nag-aayuno. Kaya naman sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Hadithul Qudsi, na katulad ng nabanggit kanina ng brother natin, na kullu amal ibni Adam lahu. Sa kanya yan. Kanya ang gantimpala, meron yan. Maliban sa pag-aayuno, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ang pag-aayuno ay tunay na sa akin siya, at ako mismo ang bibigay ng gantimpala sa nag-aayuno. Bakit? Kasi nga ang pag-aayuno, ito lang ang pagsamba. Ito lang ang pagsamba na hindi nagawa ng katambal si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito lang ang pagsamba na hindi kailanman nagawa ng pagtambal si Allah. Bakit? Walang nag-ayuno para kay brother. Walang nag-ayuno para sa isang ribulto, wala. Pero may sumamba sa isang ribulto, di ba? Kaya nga espesyal ang pag-ayuno para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng mga eskolar, kadahilanan kung bakit espesyal ang pag-ayuno kay Allah subhanahu wa ta'ala, kasi kailanman wala pang katambal si Allah subhanahu wa ta'ala dito sa pag-aayuno. Sa pagdarasal meron, sa pag-hajj meron. Ang mga Shia meron silang sariling Kaaba, nag-hajj sila. Sa pagzakat meron, ang mga Shia meron silang tinatawag na khumus, 1/5. Nagzazakat sila doon. Pero ang pag-aayuno lamang ang walang katambal si Allah subhanahu wa ta'ala dito. Kaya naman mga kapatid, kahit po tayo ay patawa-tawa lamang dyan sa likuran, hindi tayo nakikinig dito, naway hiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo sa mga ililista ng mga anghel na tayo ay kabilang sa mga nakikinig ng mga zikra o kaya mga paalala. Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Walang nagtitipon-tipon sa bahay ni Allah subhanahu wa ta'ala na pinag-aralan nila ang kabutihan, Islam. Nagtutulong-tulungan at nagpapaalalahanan, maliban na lamang nabababa sa kanila ang rahmah, ang habag ni Allah, at may kasamang tinatawag na sakina, kapayapaan. Kaya mga kapatid sa Islam, uulitin ko po na wag po nating hayaan na lilipas ang Ramadan. Ang Ramadan ito, lilipas sa atin na wala tayong makukuha. Tandaan natin na kung mabuhay pa man tayo sa susunod na Ramadan, ang Ramadan na iyon ay ibang Ramadan at hindi ang Ramadan na ito. Kung anumang gantimpalang makuha natin dito, kakaiba sa gantimpalang makukuha natin sa susunod na Ramadan. At walang iisa man sa atin na nakakaalam na tayo ay daratnan pa ng susunod na Ramadan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.